Kaugnay pa rin po sa preparasyon para sa Semana Santa, makakausap natin sa linya ng telepono si Miss Eunice Monte, ang spokesperson ng PPA of Philippine Ports Authority. Magandang gabi po, Miss Monte. Magandang gabi, Clay, at syempre sa nanonood ng Ulat Bayan ngayong gabi. Simulan na po natin, kamusta po ang paghahanda ng PPA sa inaasahang dagsa ng mga pasahero bago mag-Semana Santa? Nako, ito na nga, no, as early as March 1, actually, handang-handa na po ang ating mga pantalan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po kasi ay dahil March 1 pa lang, nagpalabas na ng memorandum si PPA General Manager Jason Tiago na full manpower po sa lahat ng pantalan. So, ibig sabihin po, mas pinag-ikting po yung ating mga kapulisan dyan, yung port police po natin, nasa kapo yung ating mga security forces. Ito po yung maabot na more or less 3,000 din. At bukod po dyan, ay mas nagdagdag na rin po tayo ng mga help desk at pati po yung ating mga personnel ay hindi na po muna pwedeng mag-leave, no? Dahil po tayo po ay full manpower sa darating po na Semana Santa. Gaano po ka-in place ang lahat ng mga pasilidad sa mga daungan? Oo, when it comes dito sa ating mga facility, sa ating mga pantalan, bukod po sa ating 24/7 na CCTV monitoring, nandyan po yung ating mga help desk na pwede nilang pagtanungan anumang oras. At syempre po, yung ating pong mga water refilling station, libre po yan sa ating mga pantalan. Pati na po yung ating mga comfort room, inayos na rin po natin yan. At syempre po yung ating sanitation, no? Every trip po, nagkakaroon po tayo ng sanitation sa ating mga pantalan para very sure po tayo na walang mga kalat at komportable po at convenient yung pagbiyahe ng mga pasahero. Miss Eunice, ano po ang taya kung ilan ang inasahang pasahero na pauwi sa probinsya ngayong taon? At kailan nga po ba yung peak ng mga pasahero? Oo, ito nga ang pinaka-tinitingnan natin sa ngayon ay mas mataas yung bilang ng ating mga pasahero ngayong taon, ngayong Holy Week 2024 dahil inaasahan po natin na nasa more or less 2 milyon yung ating mga pasahero. Mas marami po yan kumpara doon sa recorded natin na 1.87 na pasahero noong nakaraang taon. No? So 2 million more or less po inaasahan natin ngayon. Mas marami kumpara sa 1.87 million last year. Ang pinaka-peak po o yung pinakamaraming tao na tinitingnan natin, syempre po, yung Holy Monday. Yan, isa po yan sa ating tinitingnan. At syempre po, kapag nakapag-leave na po yung mga tao, ayan nga po yung sa Monday, Thursday, no? Yan po yung isa po nating tinitingnan. At syempre, ang isa pa nating binabantayan ay yung pagbalik ng mga tao, which is Easter Sunday. Nandyan po din po yung peak ng ating mga tao na sa more or less 300,000 yung inaasahan nating passengers. Miss Eunice, dahil darami po yung mga pasahero ngayong taon, ano po yung mga paalala sa mga biyahero at ano po yung mga bawal nilang dalhin sa mga daungan? Ito actually maaga pa lang nagpalabas na po tayo ng mga bawal sa mga pantalan. Ito naman po yung mga bawal na noon pa mang Pasko, Bagong Taon. At ngayon po ito pa rin siyempre yung mga bawal. No? Siyempre yung mga flammable materials. At saka po yung mga bladed at deadly weapon. Bawal na bawal po yan yung liquor. Sana naman po na magdadala ng mga alcoholic beverages, no? Especially Semana Santa naman. At meron na po tayong ilang mga pantalan na pinagbabawal yung mga pagdadala po ng ating mga pork products kagaya po dyan sa mga Port of Batangas. Hindi po pwede magdala ng barbecue o anumang pong pork product, kahit po tosino, kinukumpiska po yan. Yung mga pork products ay bawal po papuntang Mindoro. Ito po ay ordinansa ng kanilang LGU sa Mindoro. So, bawal po yung ilan nating mga pork products dyan din po sa Negros at saka po sa Siquijor, yung mga pantalan po natin dyan. No? So, yun po, yung ating pong mga tinitingnan ay nasa Facebook page rin naman po ng Philippine Ports Authority o PPA. Malinaw, maraming salamat, Miss Eunice Monte, ang spokesperson ng Philippine Ports Authority.